Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 581 hanggang Kabanata 590. Kabanata 581. This time, sobrang nakakatakot ang lakas ni Jack. Ang kanyang suntok ay naging dahilan upang lumipad ang kabilang partido ng 100 metro na nagiba sa mga dingding ng pasukan ng bakuran. Nagsuka ng dugo ang kalbong lalaki ng damapo sa lupa, mapatla ang kanyang kutis. Sino ka? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa aming Harrison Private Security Company. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng opisina matapos marinig ang lahat ng ingay. Tama iyan. Pinata, matapang ka talaga. Ito ang aming pribadong kumpanya ng seguridad. Nasa suicide mission ka ba? Pumunta dito para manggulo. Ilang iba pa ang nagsabi nito. Pinalibutan ng ilan sa mga apprentice bodyguard si Jack. Paano ito posible? Dadaman ng kalbong instructor, nakita siya ng isa sa mga binata na nakatayo. Nagdilim ang mukha niya. Tila napakalakas ng binatang ito. Dumilim din ang mga mukha ng ilang instructor. Kawakas ay napatingin sila sa matanda. Head instructor, gustong pumasok ng lalaking ito at hindi ko siya mapigilan. Sabi ng kalbong lalaki habang hinihimas ang dibdib at tinuro si Jack. Lolo, kung gusto kitang patayin ngayon lang, hindi ka sana magkakaroon ng pagkakataong tumayo ngayon. Sabi ni Jack sa lahat habang tumatawa at tumalikod. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para gumamit ng ilang bodyguard. Hindi ko akalaing magiging mayabang pala kayo. Pinaparusahan ko siya dahil handa siyang patayin kapag nagkomento lang ako sa kanyang saloobin. Sa sandaling ito, tawakas ay nagsalita ang matanda na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinata, sa palagay mo ba ay mapahihintulutan ka ng Harrison Private Security Company na pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Sa palagay mo ba ay maaaring gumana ang aming kumpanya sa loob ng maraming taon kung kami ay casual? Tama, binata. At ngayon sinusubukan mong tumakas pagkatapos mong tamaan ang isa sa aming mga tao. Nananaginip ka ba? Malamig ding sabi ng isa pang lalaki. Bata, natatakot ka ba kapag nakikita mong marami kaming nandito? Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong umalis? Sinabi mo pa na kung gusto mong patayin si Kalbo, ngayon lang siya namatay. Ba? Sino ang sinusubukan mong bluff? Akala mo ba lumaki akong takot sa iba? Sabi ng isang brawny guy with a fierce expression. Isang sangay lamang ito ng Harrison Private Security Company. Pinata, hindi mo alam kung gaano kalaki ang kumpanya natin, di ba? Nagsimulang tumawa ng malamig ang kalbong instructor. Ngayon, lumuhad ka sa harapan ko. Taw-taw at humingi ng tawad sa akin. Patawarin kita kung babayaran mo ako ng $5 milyong. Naiintindihan mo ba ako? Tot. Sa tingin ko hindi ito pribadong kumpanya ng seguridad. Ang kumpanya mo ay parang con company na nang-aapi ng mga bisita dahil lang sa marami kang tao. Tumingin si Jack sa mga taong ito at nagpatuloy sa pagsasalita. Nandito ako para tumulong sa negosyo nyo, pero hindi nyo ako tinatanggap, pinapakislap pa nga ako ng mga mayayabang ninyong mukha. Nagtataka ako kung sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na gawin iyon. Ang mga tao mula sa pribadong kumpanya ng seguridad sa kabilang kalye ay tila narinig ang mga ingay. Medyo marami sa kanila ang dumating. Nanood sila mula sa pasukan, iniisip kung ano ang nangyayari sa loob. Mukhang may naririto para manggulo. Sabi ng isang babaeng maikli ang buhok nang makakita ng butas sa dingding sa entrance. Kabanata 582. Akala ng mga tao sa kabilang kumpanya ay may naririto para manggulo. Pagkatapos ng lahat mula sa Harrison Private Security Company na ito ay labis na mayabang. Bukod doon, malakas ang background ng kumpanyang ito, medyo mayaman sila. Naiinggit sila sa mga tao sa kumpanyang ito habang nagmamaneho sila ng maraming sasakyan. Maging ang kanilang bakuran ay maganda ang disenyo. Hindi nila akalain na may mga ngahas na magdulot ng gulo para sa kanila. Gayunpaman, naunawaan ng mga taong ito nang marinig nila ang sinabi ni Jack. Tila ang mga taong ito ay masyadong mayabang at nakasakit ng isang customer. May kasabihan na ang mga customer ay ang mga hari.
Hindi nila akalain na ang kalbong ito ay hahamakin ang taong ito at sasalakayin pa siya. Gayunpaman, tila na-counterattack siya ni Jack. Matandang Baldy, customer ba talaga ang taong ito dito? Tanong ng matanda pagkatapos niya itong isipin. Agad na sinabi ng kalbo, head instructor, huwag makinig sa kalokohang sinasabi ng lalaking ito. Karaniwan siyang nagsusuot. Mukha ba siyang taong pupunta rito para gumamit ng mga bodyguard? At siya ang nagsalita sa akin ng bastos. Nagsampa ng kaso ang guilty party. How dare you act so arrogantly when you're the one who had a bad attitude and attacked me from behind? Dapat suicidal ka. Malamig na ngumiti si Jack. Wala silang ideya na nakapatay lang siya ng ilang daang tao mula sa pamilya Zenos, kabilang ang isang malakas at makapangyarihang marshal. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng katulad na sitwasyon nang lumabas siya upang maghanap ng ilang bodyguard. Mayabang bastard. How dare you come here and hurt our people, even breaking our items, without any regrets? Ang lakas ng loob mong magsalita ng mayabang. Nagsimulang tumawa ang head instructor. Sa tingin mo ba mahina tayo? Ayaw na niyang magpatuloy sa pagsasalita kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, atake! Agad namang pinalibutan ng dalawang instructor at isang dosenang bodyguard si Jack. Nakikita kong gusto mo pa rin gamitin ang iyong lakas para mamaltrato ang mga tao. Nakangiting sabi ni Jack nang makitang napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya. Binata, natatakot ka na ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, huli na ang lahat. Binigyan ka na namin ng pagkakataon. Maaari kang umalis kung lumuhod ka, yumuko, at humingi ng tawad na may kabayarang 5 milyon. Aminin mo na lang na malas ka hindi ka pumayag. Ang kalbong instructor ay nakatayo sa labas, itinaas ang kanyang mga kamao sa harap ng kanyang dibdib, at handa na para sa isang palabas. Handa lang kayong nakawan ng mga tao ng kanilang pera. Itinaas ni Jack ang kanyang mga kamao, tumigil sa pagsasalita, at sumugod. Bigla siyang tumalikod at umikot. Ilang bodyguard ang sinipa sa dibdib at lumipad palabas. Nang pumagsak sila sa lupa at tumalsik ng dugo. Hindi man lang sila makatayo. Gumamit ng malaking lakas si Jack sa pagkakataong ito. Bagamat hindi sapat ang pagpatay sa kanila, sapat na iyon upang mawala ang kanilang kakayahang lumaban. F6, ang parehong mga instructor ay agad na lumipat upang salakayin si Jack. Sa kasamaang palad, natanggap nila ang parehong pagtatapos ng mga bodyguard na iyon. Pumagsak sila sa lupa, may dugong umaagos mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Huminto si Jack, binaligtad ang kanyang katawan, at tumayo sa kanyang pwesto. Umiti siya sa kalbo. Dahil ikaw ang pasimuno ng bagay na ito, at napakayabang mo pa rin kahit na nagpigil ako, hayaan mo akong ipadala ka sa impyerno. How dare you? Nagulat ang matanda nang marinig niya ito. Ang kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban ay mas malakas na kaysa sa kanya. Agad siyang sumigaw. Gayunpaman, sumulpot si Jack sa kanyang harapan na parang walang narinig at sinuntok siya sa kanyang dibdib. Kabanata 583. Sobrang bilis. Hindi lamang ang mga tao ng Harrison Private Security Company ay nagulat, ngunit ang mga tao mula sa kumpanya sa tapat ay labis ding nagulat. Pinagmamasdan nila ang eksena mula sa pasukan. Nagsimula silang magtaka kung totoo ba na dumating ang isang malakas na tao para gumamit ng mga bodyguard. Nangangailangan pa ba ng bodyguard ang isang tulad niya? Hindi pa handang lumaban ang kalbo. Napatulala na lang siya at nasa harapan na niya si Jack. Hindi nagtagal ay bumagsak ang suntok ni Jack sa kanyang dibdib. Napasigaw ang kalbo sa takot at lumipad. Matapos matamaan muli ang pader, nahigi siya roon, patay. Matanda, gusto mo bang pumunta at matikman ito? Hindi man lang nilinggan ni Jack ang kalbo. Tumingon siya, tumingin sa matanda, at pumikit. Nandito ako para bigyan ka ng pera pero ayaw mo. Ngayon, matapang ka na para sa isang suicide mission. Napalunok ang matanda. Namalayan niya ang kanyang noo na puno ng malamig na pawis. Alam niyang masyadong nakakatakot ang totoong kapangyarihan ng taong ito. Kahit na ang mga tao ay nagmula sa punong tanggapan, hindi sila magiging isang karapat-dapat na kalaban. Jack. Sa sandaling ito, sumiksik si Skyler sa mga tao dahil nakarinig siya ng mga ingay na parang away. Agad siyang napasigaw nang may pagtataka nang makita ang sitwasyon.
Dahan-dahang lumingon si Jack at napahiya. Wala siyang ideya na ang 8-star King of War na si Skylar Celestino ang muntik nang maglantad ng kanyang pagkakakilanlan noon. Ikaw, nag-init ang pakiramdam ni Skylar nang makita si Jack. Agad siyang pumasok na may ngiti sa labi. 8-star King of War, Skylar Celestino. Bilang head instructor ng Harrison Private Security Company, kilala niya ang maraming malalakas na tao sa Eastfield. Sa pinakakaunti, alam niya kung sino ang maaari niyang masaktan at kung sino ang hindi niya magagawa. Napasigaw siya sa gulat nang makilala niya kung sino si Skylar, halos falsetto ang boses nito. Hari ng digmaan, ikaw, kilala mo ang batang kapatid na ito. Lumunok ang head instructor, yumuko ng bahagya, at naglakad patungo kay Skylar na lubhang magalang. Nagulat din ang ibang bodyguards. Wala silang ideya na darating ang 8-star King of War. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahalagang tao sa hukbo. Malamig na ngumiti si Jack. Kailan ito nagbago mula sa iyong guy, sa iyong brother? Oo. Ito si Jack, isang head commander. Tumango si Skylar. Napatingin siya sa mga bodyguard at instructor na umiiyak sa lupa. Pagkatapos ay nakita niya ang patay na kalbo. Jack, anong nangyari dito? Bakit nagkaroon ng away? Ang mga taong ito ay hindi alam kung paano kumilos ng tama. Originally, sinabi ni Jack kay Skylar ng detalyado ang nangyari. Tumango si Skylar. Karapat-dapat mamatay ang mga taong ganyan. Magandang pumatay. Hindi niya alam na nagkamali siya. How dare he ask you to kneel? At humingi ng tawad at bayaran sila ng 5 milyon. I think ayaw nang mag-exist ng company mo, right? King of War, nagkamali kami. Nangyari ang lahat dahil sa kalbong ito. Nagsalita siya ng walang kaparirikon at hindi namin naiintindihan ang binatang ito. Labis na natakot ang head instructor. Hindi niya alam na kilala ng lalaking ito ang hari ng digmaan. Mukhang maganda ang relasyon nila. No wonder malakas siya. Ang lalaking ito ay isang punong commander. Paano ito, King of War? Paano kung bigyan natin itong batang sir ng 20 bodyguard sa loob ng 5 taon? Pansamantalang tanong ng head instructor pagkatapos mag-isip. Kabanata 584. Paano ito posible? Ang taong ito ay pumatay ng isang tao at ang Harrison Private Security Company ay hindi lamang pinabayaan siya, humingi pa sila ng tawad sa kanya. At nagmumungkahi na bigyan siya ng napakaraming libreng bodyguard sa loob ng maraming taon. Hindi napigilan ng mga nanonood na mapasigaw sa gulat. Ang Harrison Private Security Company ay palaging napakataas at makapangyarihan. Ngayon, naging ganoon sila, hindi mo ba nakita ang nangyari? Malinaw na paprotektahan ng 8-star King of War ang head commander na ito. Bukod doon, ito ay pagkakamali ng kumpanya ng Harrison Private Security. Kung nagalit ang 8-star King of War, hindi sila makakatakas sa kanyang galit. Tumawa ang short-haired bodyguard at sinabing, well, they have encountered some resistance this time, and this young man was just won a big prize. Kung kukuha siya ng 20 bodyguard sa loob ng 1 taon, kailangan niyang gumastos ng 5 milyong dolyar. Ang sweldo para sa isang 5 taong trabaho ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon. Malaking kawalan ang mararanasan ng Harrison Private Security Company. Nawalan pa sila ng isang malakas na instructor. Bilang kanilang mga kakumpetensya, masaya silang makita ang Harrison Private Security Company sa ganoong masamang sitwasyon. Jack, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Tinulyapan ni Skylar si Jack sa pag-aakalang papayag siya sa ganoong magandang alok. Napatingin din ng head instructor kay Jack, may mga expectations na nakasulat sa buong mukha niya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magsasalita si Jack ng walang gaanong pag-iingat. Ayos lang. Insecure lang ako kung magtatrabaho ako ng mga bodyguard sa kumpanyang ito. Susundin pa ba nila ako ng lubusan? Baka maging madaldal sila noon. Pagkatapos ay naginat siya ng katawan. Sa tingin ko, mas maganda kung maghahanap ako ng mga bodyguard sa ibang lugar. Salamat sa iyong tulong, Hari ng Digmaan Celestino. Masyadong casual ang ugali ni Jack kay Skylar. Tila nakikipag-usap siya kay Skylar na parang matalik na magkaibigan, iba sa ibang tao. Maging si Skylar ay naramdaman na talagang espesyal ang binatang ito.
Ang bawat galaw niya ay walang pinagkaiba sa Supreme Warrior. Bagamat ang lahat ng mga punong commander ay lubos na gumagalang nang makilala nila siya, hindi niya nagustuhan ang casual na ugali ni Jack. Hindi lang niya ito nagustuhan, komportable pa rin siya dito. Si Jack ay tila isang tao na kapantay niya. Lumabas si Jack pagkatapos niyang magsalita. Salamat, batang kapatid. Natigilan din ang head instructor. Nagkusa sila na bigyan siya ng napakagandang deal para lang bigyan ng mukha ang King of War. Hindi nila akalain na mababaliwala ni Jack ang proposal nila. Ito ay isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon at ito ay tinanggihan tulad nito. Ang taong ito ay may pambihirang kahangahangang paraan. Bukod doon, ang taong ito ay may ugali ng hari ng digmaan. Hindi siya gaanong gumagalang sa hari ng digmaan na si Celestino. Nakasimangot na nakatayo doon si Skyler. Napaisip siya at sumunod kay Jack. Jack, hintayin mo ako. Naabutan ni Skyler si Jack at nginitian ito. Hindi ko alam kung bakit pero kapag tiningnan kita, kamukha mo ang Supreme Warrior na nakilala ko dati. Hindi nakaimik si Jack. Tumingin siya sa isang maliit na eskinita sa kabilang bahagi ng kalsada at sinabing, sumama ka sa akin. Sumunod si Skyler sa likod ni Jack, nagtataka kung ano ang nangyayari. Kabanata 585. Pagkarating nila sa eskinita, tumingin-tingin si Jack sa paligid kung may sumusunod sa kanila bago nagsalita ng seryoso. Ta hinaharap, itigil ang pagbanggit kung gaano ako kamukha ng Supreme Warrior. Gusto ko lang ng normal na buhay at ayokong maistorbo. Pagkatapos niyang magsalita, ibinalik niya ang palad niya at ipinakita ang isang kulay itim na token. Mukhang nangingibabaw ang token at may nakalagay na dragon totem. Inilayo agad ni Jack ang token pagkatapos tingnan ni Skyler. Huminga ng malalim si Skyler pagkatapos niyang makita ang token. Agad siyang lumuhod. King of War Skyler Celestino greets the Supreme Warrior and thanks you for saving me years ago. Ang aking mga apprentice, subordinate, at ako ay nagnanais na bayaran ang Supreme Warrior, ngunit hindi kami nagkaroon ng pagkakataon sa lahat ng mga taon na ito. Pinangarap kong makilala ka, at ngayon, natupad na ang mga pangarap. Namumula ang mga mata ni Skyler nang muling iangat ang ulo. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi lamang iniligtas ni Jack ang kanyang buhay, ngunit nailigtas din niya ang buhay ng kanyang mga nasasakupan at ilan sa kanyang mga apprentice. Nagulat si Jack, pero naiintindihan niya ang nararamdaman ni Skyler. Tinulungan niyang tumayo si Skyler. Bakit hindi ka muna tumayo? Kapag nakita ka ng iba na ginagawa mo ito, magugulo ako. Ta hinaharap, huwag mo akong tawaging Supreme Warrior. Tawagin mo na lang akong Jack. Sige, naiintindihan ko. Sa wakas ay may naintindihan si Skyler at napangiti siya sa kahihiyan. I'm sorry about the other day. Masyado akong tanga at muntik ko nang malantad ang identity mo. Sa kabutihang palad, ang Diyosa ng digmaan ay tumulong na ipaliwanag ang lahat para sa iyo. Akala ko talaga kamukha mo ang Supreme Warrior, at nitong mga nakaraang araw, talagang iniisip ko kung paano magkamukha ang dalawang tao. Sige, tumango si Jack. Sige, kailangan ko pang gumamit ng ilang bodyguards kaya dapat pumunta. Sabay-sabay tayong uminom kapag libre tayo. Paghintay. Agad na sinugod ni Skyler si Jack nang makadalawang hakbang pa lang siya. Supreme Warrior, bakit kailangan mo pang maghanap ng mga bodyguard? Marami akong kasama. Marami sa aking mga apprentice at subordinate ang patuloy na nagrereklamo na wala silang gagawin. Hiling ko lang sa kanila na maging bodyguards mo. Hindi magiging issue ang pera dahil matagal ka nilang gustong bayaran. Handa silang gawin ito nang walang ni isang sentimo kung alam nilang magtatrabaho sila para sa iyo. Hindi nakaimik si Jack. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay tunay na nagtrabaho bilang kanyang mga bodyguard, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay lubos na maaasahan. Higit pa rito, hindi na niya kakailanganing gumamit ng maraming tao. Matapos makita ang pananabik ni Skyler, tumango si Jack pagkatapos niyang isipin iyon. Sige, tanungin mo sila kung willing silang magtrabaho para sa akin. Maaari silang lumapit kung gagawin nila. Gayunpaman, maaari ko lamang bayaran ang bawat isa sa kanila ng isang katamtamang sweldo na 2,000 bawat buwan kung sila ay nagtatrabaho sa akin dahil ang mga tao ay maaaring magtaka kung ang aking mga ga.
Tus ay napakataas. Ang pinakamahalagang punto para sundin nila ay kailangan nilang ilihim ang aking pagkakakilanlan. Sure, sure, sure. Babalik ako at ipaalam sa kanila ngayon din. Masyado kang mapagbigay para bigyan sila ng sweldo. Pagkatapos ng lahat, iniligtas mo ang aming mga buhay taon na ang nakakaraan. Laking tuwa ni Skyler nang pumayag si Jack sa kanyang mungkahi. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong gantihan si Jack. Hindi niya napigil ang mapangiti sa kahihiyan. Hindi lang sila. Gusto ko rin maging bodyguard mo at gantihan ka. Mabilis na ikinaway ni Jack ang kanyang kamay. Wag na, sinusubukan mo ba akong takutin? Maaari kang pumunta sa aking bahay at makipag-inuman sa akin. Sabihin mo lang na binibisita mo ang iyong mga subordinate bilang isang dahilan. Hindi ba ito magbubunyag na ako ang Supreme Warrior kung ikaw ang magiging bodyguard ko? Mahalaga kang tao, kaya dapat mong gamitin ang oras na ito para makapagpahinga ng mabuti. Sige. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Sa hinaharap, tatawagan kita bilang Head Commander Jack White sa publiko. Tumawa si Skyler at pinaalis si Jack. Babalik ako at ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Tapat na ba ang 50 tao? Kabanata 586. Ang sinabi ni Skyler ay naging dahilan ng pagkibot ng bibig ni Jack sa mga sulok nito. Nangangahulugan ng 50 bodyguard na ang sweldo sa isang taon ay nasa 10 milyon. Mapait siyang umiti at sinabing, hindi na namin kakailanganin ang napakaraming tao dahil hindi ako gumagamit ng mga bodyguard para sa buong pamilya Taylor. Kailangan ko lang ng ilang tao para protektahan ang aking maliit na pamilya, ilan lamang na magaling sa martial arts, sobrang sapat na iyon. Baka hindi sanay ang tatay at biyenan ko kung marami sila. Pinag-isipan ito ni Jack bago sinabing, 10. 10 ay sapat na. Sige, 10 na. Tumango si Skyler at saad kay Jack. Napaka-boring ko kamakailan. Gustong-gusto kong lumaban sa mga labanan noong kami ay nasa larangan ng digmaan. Sobrang nakakakilig na patayin ang kalaban. Ngayong nakabalik na ako dito, wala na akong magagawa. Pera lang ang meron ako, at nakakainom o nakaka-enjoy lang ako sa mga entertainment activities kasama ng mga subordinate ko. Natatakot akong makatagpo ako ng ilang mayayamang young master sa tuwing aalis ako ng bahay. Kapag nakilala nila ako, lalapit sila para subukan at pasayahin ako sa pamamagitan ng pag-imbite sa akin sa kanilang mga karaoke session o iba pang aktibidad. F.Ed King Hell, nakakainis. Hindi napigilan ni Jack na matawa nang marinig ang sinabi ni Skyler. Takot na takot ako sa mga bagay na ito. Kung alam ng mga tao na ako ang Supreme Warrior, hindi lang ang mga mayayamang young master na iyon. Lahat ng uri ng tao, tulad ng karamihan sa mga sundalo, ilan sa mga katulong na commander, maging ang mga punong commander, ay pupunta rin sila para sa akin. Iyan ay lubhang nakakainis. Ang buhay ko ngayon ay mas komportable. Talagang matalino ka para ma-anticipate mo ito simula pa lang. Inahangaan talaga kita, baka sa mukha ni Skyler ang pagkainggit. Ilang araw ang nakalipas, ilang ahensya ng kasal ang lumapit sa akin na nagsasabing gusto nilang ipakilala sa akin ang ilang babae. I'm F.Ed King married kaya agad ko silang tinanggihan, pero hindi pa rin sila sumuko at gustong humanap ng pangalawang asawa para sa akin. Normal na tao lang sila kaya hindi tama kapag sinaktan ko sila. Huling natawa si Jack nang marinig niya ito. Katulad ng apprentice kong iyon, bihira siyang umalis ng bahay. Apprentice, natigilan si Skyler. Hindi alam ng maraming tao na ang 9 Great Gods of War ay kanyang mga apprentice, kasama si Skyler. Alam lang niya na si Jack ay may siyam na subordinate dahil ang 9 Great Gods of War ay may mahusay na tagumpay sa militar. Natigilan siya saglit bago siya nagsalita bilang realisasyon, do you mean the Goddess of War? Siya ang iyong apprentice. Napahiya si Jack. Wala siyang ideya na ilalabas niya ang sekretong ito sa gitna ng masayang usapan. Malumanay siyang nagsalita nang makitang walang mga tagalabas. Huwag mong sabihin sa iba, ngunit lahat ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay aking mga apprentice. Natutunan ni Ethan Hayes ang kanyang mga kasanayan sa medikal, bukod sa iba pang mga bagay, mula sa akin. Napabuntong hininga ulit si Skyler. F.Ed King Hell,
wala siyang ideya na ang Supreme Warrior ay may ganoong kalapit na relasyon sa 9 Great Gods of War. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Gaano kalaki ang isyo kung alam ito ng mga taga-Daxie? Ang nakakatakot na prestihiyo ng Supreme Warrior ay muling mabubuhay. Maraming mga tao na nadama na sila ay may talento ay hihilingin kay Jack na maging kanilang Panginoon. May panahon na ang mga tao ay nagustuhan ang pagkakaroon ng mga apprentice. Maraming hari ng digmaan, at maging ang mga Diyos ng digmaan, ang kumuha ng mga apprentice, ngunit hindi pa sila nakarinig ng balita tungkol sa Supreme Warrior na may sariling mga apprentice. Ang lahat ay maaari lamang magtaka kung siya nga. Ngayon, natuklasan ni Skyler na ang kanyang mga apprentice ay ang 9 Great Gods of War. Hindi nagtagal ay sumakay na si Jack sa kanyang sasakyan at handa nang umalis. Gayunpaman, may naalala siya at sinabi kay Skyler na nakatayo sa malapit, "Oh yes, King of War Celestino, naiinip ka ba ngayon? Gusto mo bang bigyan kita ng gagawin?" "Oo, naiinip na ako. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo ng tulong ko." Agad namang natawa si Skyler pagkatapos niyang marinig ito. Pakiramdam niya, kung magpapatuloy siya sa kalsadang ito ng kawalan, maiinip siya at magsisimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Ang anak ng pamilyang Xenos mula sa Sky City ay tinatawag na Quill Xenos. Kamakailan lang ay pinukaw niya ako sa pamamagitan ng pagtatangkang agawin ng aking asawa at ang aking biyenan. Pinatay ko si Quill at ang kanyang mga subordinate, ngunit wala akong oras upang harapin ang pamilya Xenos. Maaari ko lang hilingin sa iyo na tulungan mo akong makitungo sa pamilya Xenos. Kabanata 587. Naisip ito ni Jack at sinabing, hindi sila maliit na pamilya. Natatakot ako na baka wala silang takot na guluhin ulit ako at maapektuhan ang buhay ko. Naikuyom ni Skyler ang kanyang mga kamay nang marinig iyon. F-sake, itong mga ignorante. Ang lakas ng loob nilang isipin na kidnapin ang asawa mo. Hindi na dapat umiral ang pamilyang Xenos. Tumanggo si Jack. Huwag masyadong extreme. Patayin na lang ang mga martial artist at family master nila. Ang mga kasambahay at iba pang manggagawa ay walang kasalanan, kaya hayaan mo na sila. Sige, tumanggo si Skyler. Naisip niya ito at sinabing, pero kung malipol ang pamilyang ito, paano naman ang mga ari-arian nila? Napakarami nila, ibenta mo na lang sila sa murang halaga. Subukang makakuha ng mas maraming pera. Maaari naming ibigay ang kalahati nito sa kawang gawa at ibahagi ang kalahati ng pantay. Ilipat mo na lang sa account ko, sabi ni Jack pagkatapos pag-isipan ng kaunti ang desisyon niya. Sige, gawin natin ito, masayang sabi ni Skyler. Matagal na akong lumaban at matagal ko na itong hinahanap-hanap. Agad namang umalis si Skyler pagkatapos nilang magsalita. Umalis din si Jack para kumuha ng mga kasambahay, chef, at iba pang manggagawa sa paglilinis. Tuwang-tuwa si Skyler nang umalis siya. Alam na niya ngayon na ang manugang na nagpakasal sa pamilyang Taylor ay talagang kanyang benefactor, ang Supreme Warrior, na hinahanap niya sa nakalipas na ilang taon. Hindi lang niya nakilala ang Supreme Warrior, nakipag-usap pa siya ng matagal. Ito ang pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay. Ang pinakamahalagang punto ay ang Supreme Warrior ay humingi ng tulong sa kanya. Nangangahulugan ito na sa wakas ay magagawa niya ang isang bagay para sa kanyang benefactor. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasasabik. Pagbalik niya sa kanyang bahay, ilan sa kanyang mga alagad ay nag-chit-chat sa kanyang bakuran. Natigilan sila nang makita ang masayang ekspresyon ni Skyler. Ano ang nangyayari? Nanalo lang ba siya ng 5 milyon mula sa binili niyang lottery ticket? Bakit siya masaya? Isang dalaga sa kanila ang hindi napigilang mapaungol. Paanong posible iyon? Ang 5 milyon ay maliit na halaga sa ating Panginoon, wala lang. Bukod pa riyan, ang ating Panginoon ay hindi isang taong mahilig sa pera. Umiling ang isa pang lalaki. Kakakilala lang kaya niya ng taong gusto niya, at gusto rin siya ng taong iyon. Kung hindi iyon ang kaso, wala na akong maisip na ibang bagay na magpapasaya sa kanya ng husto. Anong kalokohan ang pinagsasabi niyo? Matanda na ba ako? 40-something years old pa lang ako. Napasulyap si Skyler sa kanila pagkatapos niyang marinig ang sinabi nila.
Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita, tanungin ang aking mga subordinate at ang mga marshal na kilala ko na pumunta. At mas maganda kung babae sila. Ang mga babaeng bodyguard ay mas madaling hindi pinapansin ng iba. Mas mabuti iyon, mga babaeng bodyguard. Naguguluhan ang mga alagad. Ano ang nangyayari? Kabanata 588. Go, go, go. Buti na lang, bilasan mo na. Parangalan kayo kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging bodyguard na ito. Agad na sabi ni Skyler sa kanyang mga alagad na ikinaway ang kanyang kamay. Paano ito posible? Tinong pamilya ang binabantayan natin. Napakagaling. Bahagyang ngumiti ang babaeng disipulo sa pag-aakalang hindi siya guguluhin ng kanyang amo. Tinabi niya, Guro, maaari ba akong mag-book ng pwesto? Diba sabi mo mas maganda kung babae ang mga bodyguard? Pumayag naman si Skyler pagkatapos niyang mag-isip. Tahan na, mabuti pang huwag ka muna. Maghanap tayo ng ilang babaeng subordinate na may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban. Maglista ng 10 tao, at mas mabuti kung sila ay mga babaeng bodyguard. Sa ganitong paraan, magiging napakagulo at mas maginhawa para sa kanila na samahan ang asawa ni Jack sa pamimili at iba pang bagay. No way, babae lang ang gusto nila. Hindi ba tayo magkakaroon ng pagkakataon? Nagdilim ang mukha ng isang lalaking alagad pagkatapos niyang marinig ito. Ang paraan ng pagpapahayag ng kanyang master ay tila nagsasabi na ito ay isang magandang bagay, ngunit hindi ito magiging kanya. Bakit hindi mo ako sinasagot? Ako ang iyong natatanging alagad, kailangan mo akong alagaan. Ang babaeng disipulo ay nagpout ng kanyang mapupulang labi. Napakalibre ko na walang magawa. Maaaring maging masaya ang pagtatrabaho bilang bodyguard. Junior, ang pagtatrabaho bilang bodyguard ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kapag libre ka, kailangan mo pa ring magpatrolya sa bakuran o gumawa ng iba pang bagay. Sa tingin mo ba masaya kapag napakainit ng panahon? Sa tingin ko, mas mabuting ibigay sa akin ang napakahirap na trabaho. Agad na sabi ng lalaking disipulo sabay tawa, tila walang kabuluhan. Hindi ba na-encounter natin ang lahat ng uri ng kapaligiran noong tayo ay nasa larangan ng digmaan? Hindi ba't iba't ibang uri ng panahon ang naranasan natin? Senior, diretso lang at sabihin na sinusubukan mong agawin ang posisyong ito. Sa totoo lang, hindi ko ibibigay sa iyo ang posisyon dahil ang sabi ng aming master ay magandang trabaho ito. Siguradong sisikapin ko ito, yumuko ang babaeng alagad at mayabang na sabi. Sige, bibigyan kita ng pwesto. Kailangan pa nating mag-isip ng isa pang dosenang mahuhusay na manlalaban. Ayos lang basta babae. Mga babae muna, susunod na mga ginoo. Tumanggo si Skyler at sinabing, Malaki. Guro, huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa akin. Agad namang kinilig ang babaeng alagad. Hindi nagtagal, nakuha nila ang isang dosenang tao na pumunta sa bakuran. Lahat sila ay babaeng veterano. Ang mga babaeng veterano na ito ay hindi lamang mukhang magiting, ang kanilang mga figure at hitsura ay maganda rin. Bagaman nakasuot sila ng normal na damit at hindi ang kanilang mga uniforme ng hukbo, nagpakita sila ng isang espesyal na ugali kapag nakatayo sila doon. Hari ng digmaan Celestino, tinawag mo ba ako? Tanong ng isa sa mga batang babae, hindi alam ang sitwasyon. Pumiling sa akin ang isang kaibigan ko na tulungan siyang maghanap ng 10 bodyguard. After thinking about it, I thought giving him female bodyguards would be better. Umubo ng 2 beses si Skyler bago sinabi. Si Elaine ay kumuha ng isa sa mga posisyon, ngunit kailangan ko pa rin ng 9 na iba pang mga tao. Pipili ako sa inyo, so sinong willing magtrabaho bilang bodyguard? Hindi naman kalakihan ang sahod, tig 2,000 lang kada buwan, baka mababaliw ang iba sa inyo. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi gaanong nagpaliwanag si Skyler, ngunit binigyan pa rin niya sila ng mga pahiwatig. Mga bodyguard. Ang ilan sa kanila ay ayaw nang marinig na ito ay isang trabaho bilang isang normal na bodyguard. Higit pa rito, medyo mababa ang sweldo. Ang ilan sa kanila rito ay mga commander. May mga marshal din. Pagkabalik mula sa larangan ng digmaan.
Ang bansa ay nagbigay sa kanila ng napakalaking halaga ng mga gantimpala, kaya hindi nila nadama na ang isang trabaho, na babayaran lamang sila ng 2,000 sa isang buwan, ay ganoon lang kahalaga. Gusto kong pumunta, sabi ng isa sa mga babae habang nakataas ang kamay at humakbang. Okay, halika at tumayo kasama si Elaine. Tumanggo si Skylar bilang kasiyahan. Mayroon pang 8 posisyon. How's that possible, Miss Orchid's going to? Major siya at willing siyang magtrabaho ng 2,000 a month. Napakunot ang noo ng isang ginang at iniisip kung nagkamali ba siya. Napatingin siya kay Orchid James at nagngangalit ang mga ngipin. Ako, ibilang mo ako. Naniniwala siya na kung handa itong gawin ni Orchid, maaaring ito ay talagang isang magandang bagay. Kabanata 589. Miss Orchid, bakit mo gustong pumunta? Mahinang tanong niya habang naglalakad papunta sa gilid ni Orchid. Iniangat ni Orchid ang kanyang ulo at mahinang sinabi, si Elaine ay alagad ng hari ng digmaan. Kung humingi siya ng posisyon, ito ay dapat na isang magandang bagay. Pinaghihinalaan ko na magtatrabaho kami bilang mga bodyguard ng Goddess of War. Kung ganoon ang kaso, mas maginhawa kung manatili tayo sa tabi ng Diyosa ng digmaan. Kung hindi, bakit sila hihingi ng mga babaeng bodyguard? Tuwang-tuwa ang dalaga pagkarinig nito. Mukhang tama iyon. Malaki ang posibilidad na magtatrabaho sila para sa Goddess of War kung humingi sila ng mga babae. Bukod pa riyan, magiging sabik kaya si King of War Celestino na tumulong kung hindi dahil sa Goddess of War. Nagsimulang magtaas ng kamay ang ibang tao nang makitang may 3 tao. Hindi nagtagal, lahat ng 10 posisyon ay kinuha. Sige, lahat ng iba ay maaaring bumalik. Salamat sa lahat ng pumunta. Pinalis muna ni Skylar ang iba. Pagkaalis nilang lahat, tinabi niya sa 10 babae na ito, "Tere na sa kwarto ko at sasabihin ko sa inyo ang lahat ng sitwasyon." Nang makapasok na silang lahat sa silid, isinara ni Skylar ang pinto sa likuran niya. "Master, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang aming pinagtatrabahuan ngayon?" "Sabi mo magandang trabaho," agad na sabi ni Elaine sabay ngiti. "Hari ng digmaan Celestino, hayaan mo akong hulaan. Nagtatrabaho ba tayo para sa Goddess of War?" "Matagal ko na itong hinulaan." Hindi napigilan ng babaeng major na nagngangalang Orchid James na matawa. "Magaling ka manghula," tatatawang sabi ni Skylar. "Iyan ay sigurado. Tama ba ang hula ko?" Nagsimulang tumawa si Orchid. "Oo, tama ang direksyon, ngunit hindi lubos." "Bakit hindi mo ituloy ang paghula?" sabi ni Skylar sa kanila. "Paano ito posible? Hindi ito ang Diyosa ng digmaan." Bahagyang nadismaya si Orchid. Gayunpaman, pumayag na siya sa trabahong ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Kung hindi ang Diyosa ng digmaan, sino kaya ito? Hindi maraming tao ang makakakuha ng ating hari ng digmaan upang tulungan sila. Nakasimangot ang isa pang babae, hindi ito maintindihan. "Tinabi ko sa inyo na pumunta sa landas." "Umakyat sa landas guys." "Bakit hindi mo maintindihan lahat?" Hindi nakaimik si Skylar dahil halatang halata ang mga pahiwatig niya. Hindi niya inaasahan na magpupumilit pa rin si Orchid at ang iba pa na umintindi. Hindi naman Goddess of War, pero kailangan nating mag-isip ng mas mataas. "Pwede ba, kumunat ang noo ni Orchid at hindi nagtagal ay mapait na ngumiti. Maaaring ito ay ang Supreme Warrior." "Tama iyan." Umiti nang walang pakialam si Skylar. Ang taong naghahanap ng mga bodyguard ay ang Supreme Warrior. Ang isa at tanging pinakamalakas na tao sa ating hukbo ng Daxia, ang Supreme Warrior. Napabuntong hininga sa takot ang 10 babaeng nasa harapan niya nang marinig ito. Wala silang ideya na ang Supreme Warrior pala ang naghahanap ng mga bodyguard. Kabanata 590. Oh my God, totoo ba talaga? Ito ang Supreme Warrior. Iniligtas niya ang buhay ko dati. Napatalon si Elaine sa tuwa. Hindi ko pa siya nakita sa personal. Hindi ko akalaing makikita ko ng sarili kong mga mata ang matikas na kilos ng Supreme Warrior. Oo. Ito ay ang Supreme Warrior. Sa kabutihang palad, nagpa siya akong maging isa sa 10 bodyguard. Kung hindi, siguradong pinagsisihan ko ito. Isang karangalan na maging bodyguard niya at mapagsilbihan siya. Nagliwanag ang mga mata ni Orchid sa kaligayahan.
She was a female major and right now, naging fan siya. Kusa akong mamatay kung mananatili ako sa tabi ng Supreme Warrior at makita ang kanyang tunay na anyo. Damula naman ang isa pang babae. Mas mabuti pa kung maligo tayo at matulog kasama ang Supreme Warrior. Ano bang pinagsasabi nyo? Nandyan kayo para magtrabaho bilang mga bodyguard. I'm not asking you to be his maid at samahan mo siya sa higa niya. Hindi ni kay Mick si Skyler. Wala siyang ideya na ang mga taong ito ay magkakaroon ng matinding reaksyon pagkatapos malaman na sila ay magtatrabaho bilang mga bodyguard ng Supreme Warrior. Gayunpaman, naisip niya kung gaano siya nasasabik ng matuklasan niyang si Jack ang Supreme Warrior at na siya ay isang hari ng digmaan sa isang tiyak na edad. Nagtagal din siya bago niya nagawang pakalmayan ang sarili niya na hindi nagtagal. Normal lang para sa 21 taong gulang na mga batang babae na maging excited. Ang Supreme Warrior ay iniidolo ng lahat ng mga sundalo. Umabot na sa puntong bulag na iniidolo nila siya. Paanong hindi matutuwa ang mga babae kapag nalaman nilang magtatrabaho sila bilang mga bodyguard ng Supreme Warrior? Malaki. Iniisip ko kung ano ang hitsura ng Supreme Warrior. Guwapo ba siya? May asawa na ba siya? Sino siya? Nasa Eastfield ba siya? Bakit hindi natin narinig ang tungkol dito dati? Oh my God, ngayon lang ba siya nakarating sa lugar na ito? Bakit hindi namin narinig ang tungkol dito? Ano ang kanyang pangalan? Ang alam lang natin ay siya ang Supreme Warrior. Tuwang-tuwa ang isa pang babae, halos mabaliw. Pabalik-balik siya sa paglalakad, paminsan-minsan ay tumatalon sa tuwa. Tigil-tigil. Hindi ko hinihiling na makipag-date kayo. Bakit excited na kayong lahat? Nandyan ka para magtrabaho bilang mga bodyguard. Mga bodyguard, hindi ni kay Mick si Skyler. Iniisip niya kung magandang ideya na hayaan ang mga babaeng ito na magtrabaho bilang mga bodyguard ni Jack. Makakaapekto ba ito sa normal na buhay ng Supreme Warrior? Master, ikaw ang pinakamagaling. Paano mo siya kilala? Oh my God, magiging bodyguard ako ng Supreme Warrior. Diyos ko, buong buhay ko itong maipagmamalaki. Ang batang babae, na kilala bilang Elaine, ay sumigaw sa pananabik. Parang nabaliw ang 10 magagandang babae sa harapan niya. Ang mga babaeng ito ay maaaring hindi kasing ganda ni Selena at ng iba pa, ngunit medyo maganda pa rin sila. Ito ay tila isang pangkat ng mga magagandang babae. Bukod doon, medyo marami sa kanila ang mga commander, 2 sa kanila ay mga marshal. Ang gayong kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Medyo mataas din ang kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang alagad na si Elaine. Kahit na hindi niya nakuha ang posisyon ng isang commander o isang marshal, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay totoo. Hindi niya nagustuhan ang mga posisyon na iyon, kaya ibinigay niya ito sa iba. Hindi rin ito ibinigay ng hukbo sa kanya. Nevermind, ang dami mong tanong. Binibigyan ko kayong lahat ng 10 minuto para maging excited. Isa-isa kong sasagutin ang mga tanong kapag tinanggap na ninyo ang bagay na ito at kumalma na kayo. Hindi ni kay Mick si Skyler ng pagmasdan ng mga excited na kabataang ito. Umupo siya sa upuan niya at kumuha ng sigarilyo. Nagsimula siyang manigarilyo. Ang mga babae ay labis na nasasabik, tanging nakakapagpatahimik pagkatapos ng ilang oras. Master, sabihin mo sa amin dali. Kararating lang ba niya o lagi siyang nasa Eastfield? Nag-aabang na tanong ni Elaine. Palagi siyang nasa Eastfield. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.